Eto, special episode, Sunday 3382, 3383, and 3384. Kukuha ulit tayo dito ng tatlo. Tingnan natin kung ano ba yung mga mensahe, no? Ng kalawakan. Kung ano ba meron. Kasi magbabago na yung energy starting today or mamayang hating gabi. Magbabago yung energy. So, kung sino man yung mga minalas right after solar eclipse, mag-iingat kasi yung malas na yun is tatagal talaga ng isang dekada. Okay? Tapos, kung sino man yung siniswerte right after solar eclipse, hindi yun magtatagal kung hindi rin mag-abide kayo by laws sa gusto nun, di ba? So, una, special episode, fire sign. Oh my God! That's Aries, Leo, and Sagittarius. Oh, di ba? And, yes, there is a lock on their side. Yay! At, third card, move on. Ay, bakit ganun? Okay, so siguro, no, may ganito kayo. So, ibig sabihin noon, kahit ano man yung pinagdaanan ninyo, no, kahit ano man yung meron kayo, sa buhay ngayon, sa linggong ito, no? Huwag daw kayong mawalan ng pag-asa dahil meron namang swerteng darating, no? Kung merong tao na hindi available, no? If there is someone unavailable sa iyo, huwag ka nang magsayang ng panahon. You have to move on. Kasi hindi naman ikaw yung mawawalan kundi sila. Pero meron lang akong gustong klaruhin dito. Lalong-lalo na, syempre, no, nagpaparitual. Halimbawa, love ritual. Kung meron kang tao na karelasyon noon, and then gusto mong magkabalikan kayo, mapaasawa mo, live-in mo, boyfriend mo, or ama ng anak mo, kung gusto mong magkabalikan kayo, make sure na kapag nagparitual ka, bukal sa kalooban mo at tanggap mo kung ano man ang makikita ng katulad ko along the way sa isang ritual. Kasi malalaman yun na kung kanino galing yung mga issues, kung bakit nagkahiwalay, and then sa bandang dulo makikita doon kung ano yung mga possible solution na pwede pang magawa or pwede pang i-exert para magkasama ulit kayo, 'di ba? Pero alam nyo, kahit gaano kagaling yung taga-ritual, kung kayo mismo walang tiwala sa gumagawa, nanghihinayang kayo lagi, nababagot, nagmamadali, tapos nagrereklamo kayo sa ginagastos nyo, huwag nyo nang gawin. Kasi hindi naman siya ganun talaga ka-effective pagdating sa inyo. Lalong-lalo na kung yung nasa isipan mo, gusto mo munang magkabalikan kayo bago ka magbayad or bago ka magbigay. Which is wrong. Kasi, kung babalikan mo yung ginawang o yung binigay ng Diyos sa atin, binigyan niya tayo ng malawak na kalupaan, karagatan at kalangitan. Nasa sayo na yon paano ka magtanim at magpastol ng hayop para mabuhay ka. Noong kapanahunan na yun, hindi mo kailangan ng pera. Yung kailangan mo lang is maging masipag at determinado ka sa sarili mo para mabuhay ka, di ba? So kaso lang, dumating ka sa punto na nag-aabuso ka, umaabuso ka, na alam mo na kasi marami ka pang maha-harvest doon kahit hindi ka magtanim. Yun yung ugali ng tao. So sa pagri-ritual, sasabihin mo, magbibigay lang ako muna ng ganito pag nakaluwag-luwag na. O, di ba? Yan yung mga ugali ng mga tao na mabagal ang blessings at mabagal at mahirap mapakinggan ng may kapal. Dahil wala siyang buo na plano
sa sarili niya. Ang buhay, iisa lang. Ang desisyon, walang 50-50. It's either you go or you say no. Ngayon, kung sisisihin mo yung ritual, kaya ka nagkaroon ng shorted sa budget, magkakaroon yan ng conflict doon sa dinadasal. Kasi yung paggawa ng ritual is doing a barter situation. Ito yung ginagawa na kakausapin mo yung dapat mong kausapin, and then i-deal mo sa kanila na etong client mo nagsisisi na, umaamin na sa pagkakamali niya, pagbibigyan siya. Kasi merong mga client na ayaw umamin sa sarili nilang kasalanan kung bakit sila iniwan, hiniwalayan, di ba? May mga client din na nagkukunwari hanggang sa mabuko mo, pag nabuko ayaw pa din umamin. So, meron namang client na sasabihin ko, sige, gagawin natin ito 3 linggo. Merong iba na tupad ng 1 linggo, hindi na tinapos yung natirang kandila ng 2 at 3 linggo. Kaya nangyari, nagtaka siya. Few months later, tumawag, Madam, bakit ganito? Bakit ang ganda na ng takbo eh. The first 7 days, bumalik siya agad. Maganda na lahat-lahat. And then, ito na naman, after few months, bumalik na naman siya sa dati. Yung tinanong ko lang sa kanya, natapos mo ba ang pag-aalay ng kandila at pasasalamat sa loob ng 3 linggo? Sasabihin niya, hindi. So, ibig sabihin, nung panahon na nakuha mo na ang gusto mo, yung taong tumulong sa'yo, tinalikuran mo. Maaalala mo lang yung taong yun kapag nagka-problema ka na ulit. 2 lang yan ha. It's either hihingi ka ng tawad or sisisihin mo pa. Ganon yun. So, bago pa kayo nagparitual, meron na kayong problema. Yung mahirap lang sa iba, hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan na sila yung dahilan kung bakit sila hiniwalayan. Kaya lagi, di ba, sinasabi agad kapag hiniwalayan ka, lalo na pag ikaw yung guilty, ipapalabas mo, ibobroadcast mo, may third party. Pero yung totoo, walang third party. Yung dahilan lang is, minsan, hindi pag-ibig, hindi third party. Kundi minsan, masyado kang sa pera ng asawa mo, mahigpit. Yung ang dami yung issues na hindi naman pag-ibig yung dahilan. So, you have to move on from that situation. Kung gusto mong magkabalikan kayo at ipaparitual mo, huwag kang magmadali. Huwag ka rin maging kuripot. Kasi, parang lang yan, parang kang bumili ng ulam eh. Kung gusto mo ng mamahaling ulam, mahal din yung pwesto. Or sasabihin na yung price mismo ng ulam is mahal. So, kapag humingi ka ng ritual na magkakabalikan kayo, depende yun sa dahilan kung paano kayo naghiwalay at gaano kayo katagal naghiwalay. So, ganun din yun sa pagtanggal ng barang, kulam, sumpa, gayuma, di ba? Tsaka yung mga cleansing. Yung cleansing kasi gusto ko din i-explain in a brief situation. Yung cleansing para kang naglaba. Di ba? May mga mancha na bago, may mancha na luma, at mayroong mancha na nanduduon na talaga. So, yung cleansing is hindi siya matatanggal sa iisang cleansing lang. Kasi, maliban doon, kung masama ugali mo, mahihirapan ka doon. Tapos, marami ka pang kalaban, no? Marami kang pagkakamali, pagkakautang, etc. So, yung cleansing dapat lagi, di ba? Ganun, labhan mo. Kung hindi pa talaga kaya ng powder at saka detergent, then you go with the mga etc. Okay? Punta tayo sa English episode.